Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Samuel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Minsan sadyang mapagbiro ang ating mundo. Lalo na para sa mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Mapabatikan o baguhan. May mga bagay silang nararanasan na bago sa kanilang kaalaman. Ito ang naging karanasan ng ating tagakwento. Isang antingero at pananatiko ng isang samahan sa kanilang lugar. Hilig ng binata na magpunta sa iba't ibang lugar para mangalap ng mga mutya at sangkap sa paggawa ng mga habak. Isama na din ang pangontra na ibinibigay sa mga nangangailangan. Minsan isang hapon, habang naghahanda ng mga kagamitan, napansin nito ang isang lalaki na tila may kung anong hinahanap. Nasa kalagitnaan ng gubat si Samuel ng mga sandaling iyon. Wala masyadong nagpupunta sa lugar. Kaya naman nagtaka ang binata kung ano ang ginagawa ng lalaki doon. "Oy pre, anong ginagawa mo dito? Nawawala ka ba?" tanong ni Samuel. "May hinahanap lang ako. May napansin ka bang malaki tapos itim na aso?" "Wala naman ako nakikita. Bakit? Nawawala ba yung alaga mo?" "Hindi ko siya alaga. Hinahanap siya ng mga sundalo dahil sa krimeng pagpasok sa aming kaharian." Bahagyang natawa si Samuel sa sinabi ng lalaki. Saka pa lang nito napansin. Kakaiba ang kasuotan ng taong iyon. At kahit papano meron siyang karanasan sa mga engkanto. Napagtanto ni Samuel na hindi pangkaraniwan ang taong kaharap. "Wala ko nakitang malaking aso dito, kaibigan. Ang totoo, kakarating ko lang din eh. Kaya kung merong madadaan sa baging ito, mapapansin ko." "Ganun ba? O sige, maraming salamat. Mauna na ako. Kailangan ko pang hanapin yung nilalang na yun." "Sige kaibigan, mag-iingat ka." Tumuloy ang binata sa pag-aayos ng mga dalang gamit. Nang matapos ay naglakad papunta sa kanyang destinasyon. Isang maliit na batis, nasa gitna ng kagubatan, pinamumugaran ng maraming engkanto. Alam ni Samuel, pinamamahayan din ng mga mutya ang lugar na iyon. Kaya naman nagtiyaga itong maglakad ng ilang kilometro paakyat ng kabundukan, marating lamang ang bandang itaas. Walang ibang tao ang nangangahas na pasukin ang lugar na iyon. Dahil sa bukana pa lamang, mararamdaman na nila ang presensya ng mga nilalang na nagbabantay. Ngunit para kay Samuel, sisiw lang ang paglabas-masok sa dome dahil naging kaibigan na nito ang mga nilalang na nagbabantay sa lugar. Simula paslit itong si Samuel. Lagi siyang nagpupunta sa lugar upang makipaglaro sa mga engkanto. Dinadalhan niya ng matatamis na pagkain ang mga ito bilang regalo. Kagaya ng ibang taong napapadpad sa lugar o dome ng mga engkanto. Nung una, hindi rin gusto ng mga nilalang ang presensya ni Samuel sa lugar. Ngunit dahil sa pangungulila nito sa kapatid at kaibigan, paulit-ulit na bumabalik ang binata sa batis upang makipaglaro sa mga nilalang. Kaunting pagbabalik tanaw. Kung hindi niyo na itatanong nag-iisang anak si Samuel, halos walang kaibigan dahil natatakot ang mga tao sa pamilya ng paslit. Hindi nakikisalamuha sa iba. Madalas ay nilalayuan dahil sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Gabi kung lumabas ng tahanan ang kanyang ama dahil sa pambihirang sakit nito sa balat. At ang ina naman, merong kapansanan kaya hindi ito madalas lumalabas ng tahanan. Mag-isang namulat si Samuel sa buhay sa murang edad. Napilitang magtrabaho
para lang may makain silang mag-anak. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang regalo mula sa may likha ang pamilya ni Samuel. Mahusay na manggagamot ang ama na may kakayahang gumamot ng kahit anong uri ng karamdaman sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga elementong nakapaligid sa kanila. Iilan lang ang nakakaalam nito mula pa sa malalayong lugar. Hindi alam ng mga taga-baryo ang kanilang kakayahan, kaya ganun na lang sila manghusga. Ngunit ganun pa man, hindi ito nakikita ng noong paslit pa na si Samuel. Sa halip nagpapakita ito ng kabutihan sa kapwa, gaya ng palaging itinuturo ng ama. Nadala ito ng binata hanggang sa magkamuwang. Balik tayo sa kasalukuyan. Mga kaibigan, pasensya na kayo ha. Nahuli ako ng dating. Alam nyo naman marami pang ginagawa sa bahay. Pero dinalan ko kayo ng gusto nyong pagkain. Wika ng binata habang binubuklat ang dalang bag. Isa-isang naglabasan ang mga engkanto. Ang ilan ay nagsipaggapangan papunta kay Samuel. Pumatong sa balikat ng binata. Ang iba naman ay naupo sa paligid habang hinihintay na maiabot ni Samuel ang mga pagkain nila. Maya-maya ay yumanig ang paligid. Napangiti si Samuel. Alam niya kung sino ang paparating. Siguraduhin mo lang, dala mo ang hinihingi kong tabako. Dahil kung hindi, ikaw ang ibabalot ko sa dahon ng saging at hihit-hitin. Tumawa ng malakas ang binata. Hinarap niya ito. Nakatayo ang nilalang sa tabi ng malaking puno habang hawak-hawak ang tabakong may sindi. Magul kaibigan, pasensya na, wala akong dalang tabako eh. Hindi, biro lang. Siyempre ikaw pa ba yung makakalimutan ko? Eto para sa'yo. Tugon ni Samuel. Sabay hagis ng malaking bungkos ng tabako. Sinalo ito ng kapre at tumawa ng malakas. Yan ang gusto ko sa'yo. Nga pala, may naliligaw na engkanto sa bukana. Parang may kung anong hinahanap. Tama ka kaibigan. Nakasalubong ko nga siya kanina eh. Hindi lang ako nagpalata. Dinig ko, hinahanap niya yung malaking itim na aso. Maraming nagagawi sa gubat na ito. Karamihan sa kanila, mga gabunan, matataas na uri ng aswang. Hindi naman sila dating naglalagi sa bahaging ito ng kabundukan. Pero mukhang ginawa na nilang sanktuaryo ang teritoryo ng mga engkanto. Wala namang problema eh. Huwag lang silang magdudulot ng kaguluhan. Dahil ako makakalaban nila kung sakali. Ang sabihin mo, wag lang sana silang maligaw sa palasyo ng mga engkanto dahil hindi sila makakalabas sa lugar na yon ng buhay kung sakali. Nasabi nga sa akin ni tatay noon, bukas daw yung lantawan papunta sa syudad ng mga engkanto. Hanggang ngayon ba hindi pa rin nasasara? Hindi pa. Sa palagay ko ay mahihirapan ang mga engkantong gawin ang bagay na yun. Dahil wala na ang kaisa-isang tao na may kakayahan na isara ang lantawan. Eh sinong tao? Ang alam ko, hari ng mga engkantong may kapangyarihan na magsara at magbukas ng mga lantawan. Hindi lahat ng hari ay may ganong kakayahan, Samuel. May mga taong biniyayaan ng espesyal na pribilehiyo na nagmumula sa kabilang dimensyon upang pangasiwaan ang ganitong uri ng responsibilidad. Hindi mo na naabutan ng taong tinutukoy ko, pero siguradong naibahagi ito ng iyong ama. Siya ang dakilang manggagamot na si Gascon.
Naalala ko na. Kaibigan niya ang sinaunang hari ng mga engkanto, si Haring Ragon. Magkasama nilang pinagtanggol ang 4 na kaharian ng engkanto mula sa pagkawasak. Tama ka. Buti pa ang kasaysayan ng mundo ng mga engkanto. Natatandaan mo. Kumusta naman ang pag-aaral mo noong araw? Huwag mo nang ipaalala, kaibigan. Bahagi na yun ng nakaraan. Pasaway talaga ako nung bata pero syempre, hindi ko pa alam yung ginagawa ko noon Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, hindi na malayan ng mga ito. Nagbukas ang isang maliit na lagusan sa batis. Nung kasing edad mo ko, Samuel, ako ang nangangasiwa sa aming mga kawal. Ibang klase kayong mga tao. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano kayong nabuhay. Gayong wala kayong disiplina sa sarili. Nagsipagdapaan ang mga engkanto dahil ang nilalang na lumabas mula sa lagusan, hari ng mga dalakit nun, si Haring Nayal. Oy! Ayos Nandito ka pala, Haring Nayal. Anong sadya mo? Biglang lumabas ang isa sa mga kawal ng hari. Tinutukan ng espada sa leeg si Samuel. Hari ng mga dalakit doon ang kausap mo, tao. Matuto kang gumalang. Nagulat ang kawal. Hinawi ni Magul ang sandata. Ibaba mo ang sandatang yun. Hindi ko papahintulutan ng karahasan sa aking nasasakupan. Ibaba mo ang espada, kawal. Kaibigan ko ang taong yan at tama ang kapre. Hindi pinahihintulutan sa doming ito ang anumang uri ng karahasan. Patawad, aking hari. Hindi na po mauulit. Kahit kailan talaga, etong kawal mo masyadong mainit yung ulo. Kumalma ka kasi. O ito, kumain ka muna. Wika ng binata, sabay hagis ng isang balot ng kakanin. Siguro naman, naibalita na sa inyo ng mga engkanto ang mga pangyayari. Isang aswang ang naligaw sa aming kaharian at kasalukuyan siyang hinahanap ngayon. May ilang engkanto ang nagsabing napadpad siya sa mundo nyo. Siguro, napakalaki ng kasalanan ng aswang na yun. Ikaw pa mismo ay nagpunta dito para hanapin siya? Hindi pa namin alam ang totoong dahilan, kaya kailangan siyang mahuli upang masiyasat. Isa nga sa mga kawal mo'y nasa lubong ko Hindi lang ako nagpahalata. Ang sabi niya sa akin, may hinahanap daw siya na malaki tapos itim na aso. Si Margalang tinutukoy mo, isang baguhang kawal pero mahusay sa pakikipaglaban. May mataas na kaalaman pagdating sa paggamit ng enerhiya ng kalikasan. Pero isa sa mga dahilan ko kung bakit kita sinadya, hingiin ng tulong mo. Tulong? Anong magagawa ko? Mula ka sa angkan ni Tatang Ador, isa sa pinakamagaling na albularyong nakilala ko. Minana mo ang kanyang katangian. Sigurado ako, kasing lakas mo siya. Kaya pakiusap sumama ka sa akin nang maipaliwanag ko ng mabuti ang nangyari. Pag-uusap ng dalawa. Kaunting kaalaman. Ang lolo ni Samuel na si Tatang Ador, kinilala hindi lang sa kanilang bayan, kundi maging sa mundo ng mga engkanto. Mahusay ito bilang manggagamot. Kauna-unahang taong nakapagpagaling ng isang engkanto. Matapos ay nagpaalam si Samuel sa mga kaibigan. Sumama ito sa hari ng mga dalakit nun. Ang buong akala ng binata, dadalhin siya nito sa palasyo. Ngunit laking gulat ni Samuel nang mapagtanto ang kanilang tinatahak na daan papunta doon sa bayan. Sandali lang. Parang papunta sa bayan yung daan natin Tama ka, Samuel. Pupunta tayo sa bayan at doon ko ipapaliwanag sa iyo ang buong pangyayari. Pagdating sa bayan,
biglang nag-iba ang kasuotan ni Nayal. Mula sa magarang baluti, naging pangkaraniwang kamiseta, sombrero di banig ang suot nito. Ayos ah, kaya mo nga palang makisalamuha sa mga tao. Pero ano bang kinalaman ang hinihiling mo sa akin sa pagpunta natin sa bayan? Nasa bayan ang taong makakatulong sa iyo. Kasalukuyan siyang kausap ni Margal. Ayon sa ulat, alam nito kung saan naglalagi ang hinahanap naming aswang. Hindi ba yun yung kawal na nakausap ko kanina? Siguradong magugulat yun kapag nakitang kasama niyo ako. Panigurado, dahil hindi niya alam na magkaibigan tayo. Hindi niya alam na may kaibigan akong tao. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Habang papalapit sila sa bayan, unti-unting nadadagdagan ang bilang nila dahil nagdatingan na ang mga kawal ni Haring Nayal. Hindi ba tayo mahahalata ng mga tao? Ang dami ng mga alipores mo. Alipores? Anong salitang yun? Kasama. Yon ang ibig sabihin ng alipores. Sa bawat pagpunta ko sa mundong ito, may bagong salita akong natututunan. Mas mabuti na ang ganun para hindi ka ibenta ng mga taong makakausap mo. Ibenta? Ipagbili? Ipinagbibili pala ang mga engkanto sa mundong ito. Ay nako, ipinagkanulo, yun ang ibig kong sabihin. Kapag hindi mo natandaan yan, ikaw ang ibebenta ko. Ipagpaumanhin mo kaibigan, wala kumuwang sa pananalita niyong mga tao. Ilang beses pa lang ako nakakapunta dito at ikaw lang ang nakakausap ko ng matagal. Ayos lang yun, basta palagi mong tatandaan yung mga sinasabi ko. Yan ang nakasanayan ko eh. Hindi ako sanay gumamit ng malalalim na salita. Kung ganun patas lang tayo, maupo ka muna dyan at antayin mo ko. Sisiguraduhin ko lang na nandito si Margal at ligtas ang paligid. Teka, sandali nga lang. Bakit tayo nasa loob ng simbahan? Akala ko ba bawal kayong pumasok dito? Ha? Sinong may sabi? Lahat ng lugar dito sa mundo ng mga tao, pwede naming pasukan. Huwag lang ang tahanan ng isang albularyo dahil siguradong hindi na kami makakalabas ng buhay. Wika ni Haring Nayal. Matapos ay kinausap nito ang mga kawal. Sinabihang bantayan ang paligid at doon tinawag si Margal. Mabuti naman po at pinaunlakan niyo ang aking panyaya. Gaya ng sinabi ko sa mensahe, alam ko na kung saan naglalagi ang aswang. Wika ni Margal. Magaling! Dalhin mo kami sa lugar. Sandali lang ho, hindi tayo magsasama na... Teka, ikaw yung binata kanina. Tama ka, kumusta? Nahanap mo na ba yung itim na aso? Hindi. Pero alam ko kung saan siya matatagpuan. Ang problema lang, hindi ako basta-bastang makakapasok. Dahil ang lugar kung saan siya nagkukubli, bakuran ng isang malakas na albularyo sa bayang ito. Napaisip si Samuel dahil alam niya na walang ibang manggagamot sa bayan maliban sa kanyang ama. Teka, saan ba yung tahanan ng sinasabi mong albularyo? Sa gawing dulo ng daanang iyon, malapit sa paanan ng burol. Tumawa ng malakas si Samuel dahil ang itinuturo ng engkanto ay ang bahay niya. Ganun ba? O tara, puntahan natin, ako nang bahala. Pero sigurado kang dyan pumasok ha? Sigurado ako. Sinundan ko yung mga naiwan niyang bakas at dyan ko natuntun. Alam kong nariyan lang siya sa loob. Medyo malapit na sa kabisera ang tahanan nila Samuel. Kaya nagtataka ang binata kung bakit gugustuhin ng isang aswang ang magtago sa ganung lugar.
Maya-maya ay narating nila ang bakuran nila Samuel. Nakita ng binata ang sinasabing bakas. Naramdaman nito ang presensya ng ibang nilalang sa kanilang tahanan. Sandali lang ha. Kakausapin ko si tatay na ibaba yung depensa. Nababalot kasi ng dasal ang paligid ng bahay namin para hindi madaling makapasok yung mga nilalang na may masamang balak sa amin. Pumasok ng tahanan ng binata. Kinausap ang ama. Anong sabi mo? May mga bisita tayo. Sino naman ang pupunta sa bahay natin? Basta tay, ibaba mo yung depensa para makapasok sila. Ibinaba ni Mang Zacarias ang depensa ng kanilang bakuran. Pinatuloy ni Samuel ang mga panauhin. Naiwan sa labas ng bakuran ang mga kawal para magbantay. Haring Nayal, siya po ang aking ama si Zacarias. Kilala siya ng tatay mo pero siguro hindi mo na rin siya matatandaan. Kilala ko ang mga albularyong nagkaroon ng ugnayan sa aking angkan. Kumusta po kayo, Mang Zacarias? Mabuti naman, Nayala. Tignan mo nga naman, binatang binata ka na. Kumusta ang iyong ama? Habang nag-uusap ang dalawa, nakatingin si Margal kay Samuel habang pilit iniisip kung bakit napakalapit nito sa hari. Hindi ito makapaniwala. Tahanan nila ang pinasukan ng hinahanap niyang nilalang. Siya nga pala tay, naparito sila dahil may hinahanap na nilalang. Isang itim na aso eh. May nakita ka ba? Itim na aso. Wala naman akong nakikita. Pero nararamdaman ko ang presensya ng isang malakas na aswang sa paligid. Nagawa niyang sirain ang depensa ko. Ramdam ko, nariyan pa rin siya. Inaantay ko nga eh. Ganon din po ako tay. Nararamdaman ko siya. Ayos lang ba na hanapin namin yung nilalang sa paligid? Kayo ang bahala. Basta wag yung sisirain yung bakuran ko ha. Lalo na yung tinanim ko ng mga halamang gamot. Oo tay, ako po ang bahala. Inutusan ni Haring Nayal ang mga tauhan upang hanapin ang aswang. Nabigo ang mga ito. Natagpuan nila ang pinagmumula ng enerhiya. Isang maliit na panyo, may nakasulat na mga dasal. Tuso ang nilalang. Niligaw ka niya, Margal. Ngayon babalik na naman tayo sa umpisa. Haring Nayal, pwede bang sabihin mo sa akin yung dahilan? Bakit nyo ba hinahanap yung aswang? At saka paano siyang nakapasok sa kaharian nyo? Kung hindi naman kami nakakaabala, maaari bang tumuloy sa loob ng inyong tahanan? Nang sa ganun, walang ibang nilalang ang makarinig. Kanina ko pa nararamdaman, maraming umaaligid na elemento. O sige, pero pagpasensyahan nyo na, hindi yan kagaya ng palasyo mo. Walang problema. Sa loob ng tahanan, pinaliwanag ni Margal ang buong pangyayari kung bakit niya tinutugis ang aswang. Ayon sa binatang engkanto, nagkaroon ng kaguluhan sa gubat malapit sa palasyo. Saktong nagpapatrolya sa paligid ang kanyang pangkat. Nakita nila ang isang pangkat ng mga nilalang. Sinubukan nila itong pigilan, ngunit napakalakas ng mga ito. Kaya wala silang nagawa. Tuluyang nakapasok ang mga nilalang. Nagawang mahuli ang dalawa sa mga kasama nila. Napag-alamang aswang ang mga ito. Nakakayamang isipin, pero nalusutan kami ng dalawa pa nilang kasama. Isang lalaki at isang bata. Sa tansya ko, pamilya ng mga aswang ang pumasok sa aming kaharian. Wala kaming balak na saktan sila. Sa katunayan, nasa isang silid ang babae at ang isang batang lalaki. Pinapakain at inaalagaan ng aming mga tagasilbi. Batay sa kwento mo, Margal, parang may tinatakasan sila. Tama ba? Tama ka. Kaya ako'y nahanap ang dalawa pang nakatakas dahil hindi namin makausap ang dalawang kasama nila.
Takot na takot ang mga ito at tuwing lalapitan nagwawala. May alam akong paraan para mahuli sila, pero kailangan ko makausap ang dalawa niyong biyag. Ibinibigay ko sa iyo ang paintulot na makapasok sa karian, Samuel. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam ang binata sa ama na aalis. Hindi naman ito tumanggi dahil ang alam ni Mang Zacarias, mabuti ang hangarin ng mga engkanto. Mag-iingat ka, Samuel. Hindi biro ang mundo ng mga engkanto. Hindi ito katulad ng daigdig natin. Lahat ng gumagalaw sa paligid mo, gusto kang gawing hapunan. Huwag po kayong mag-alala, Mang Zacarias. Nasa ilalim po ng pangangalaga ko ang inyong anak. Kaya ko naman po ipagtanggol ang sarili ko, tay. Alam mo yan. Sige na, lalakad na po kami bago magdilim. Pero, maaari bang dumaan muna tayo sa batis bago tayo tumuloy? Walang problema. Gawin mo ang nararapat. Nang magkasundo, tumuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Dumaan si Samuel sa batis upang humingi ng abo mula sa tabako ng kaibigang kapre. Kumuha din ng ilang halamang gamot. Kailangan ko mga ito kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Gaya ng sinabi ko, gawin mo ang nararapat. Matapos makuha ang pakay, tumuloy na ang mga ito papasok sa karian ng mga engkanto. Namangha si Samuel nang marating ang kabilang dimensyon. Ngunit dahil iba ang bigat ng enerhiya sa paligid, biglang nakaramdam ng panghihina ang binata. Mas mabigat ang enerhiyang dumadaloy sa lugar na ito kaysa sa mundong pinanggalingan mo. Mas mataas ang konsentrasyon ng puwersa ng mga elemento ng kalikasan dito. Makakagawa ka ng apoy sa pamamagitan lang ng pagpilantik ng daliri. Oo nga, biglang bumigat yung pakiramdam ko. Pero siguro masasanay din ako ilang minuto lang. Kung ganun, pumasok na tayo sa palasyo. Nagtaka ang binata dahil wala itong nakitang palasyo o kahit palatandaan ng isang malaking syudad sa paligid. Palasyo? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Buksan mo ang mga mata at isipan. Hindi ang mga mata na nababahira ng mundo. Nang sa ganon makita mo ang iyong hinahanap. Wika ni Nayal. Ipinikit ni Samuel ang mga mata at huminga ng malalim. Matapos ay muli itong dumilat. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil tumambad sa kanya ang syudad. Nababalot ng ginto, makikinang na bato. Teka, wala naman to kanina. Panong nakakubli ang syudad na ito sa mga mata ng pangkaraniwang tao? Pasensya na, nakalimutan kong sabihin na kailangan mong buksan ang ikatlo mong mata. Halika na, nag-aantay ang aking ama. Marahang pumasok ang binata sa malaking pintuan habang pinagmamasdan ang paligid. Nagsisipaglapitan ang mga lambana sa kanya. Sinasabuyan ng mabangong talulot ng bulaklak. Napakagara ng palasyong iyon na tila may sariling buhay. Gumagalaw ang malalaking puno na nagsisilbing haligi ng gusali at ang mayayabong na dahon naman ang siyang naging bubong. Halos ayaw ihakbang ni Samuel ang kanyang mga paa sa sahig na bato na may maliliit na butil ng ginto. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan sa aming palasyo. Mag-ingat ka nga lang dahil medyo madulas. Hanep pa. Pinag-aagawan yan sa mundo namin pero dito ginagawa nyo lang sahig. Para sa aming mga engkanto, walang halaga ang mga ito. Pangkaraniwang bato lang sa amin ang nakikita mong palamuti.
Kaya pala may mga taong nagpupumilit na pumasok sa mundo ng mga engkanto. Totoo pala ang sinabi ni Lolo Ador noon. Gawa nga sa ginto ang kalsada ng inyong kaharian. Kaya marami din ang napapahamak dahil sa paghangad ng kayamanan. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad sa kabaan ng pasilyo ng kaharian, nakarating sila sa isang malaking silid. Bantay sarado ng mga kawal, nakasuot ng magagarang baluti. Alam ni Samuel, hindi pangkaraniwang kawal ang mga ito dahil naiiba ang kanilang kasuotan. Sinong binabantayan ng mga kawal na yan? Walang iba kung hindi ang dating hari, ang aking ama. Binuksan ng mga ito ang malaking pintuan. Nakita ni Samuel ang matandang lalaki. Nakasuot ng mahabang damit. Puno ng palamuting ginto ang katawan at may suot na korona. Siya bang tatay mo? Siya nga ang aking ama. Antayin mo lang ako dito. Makikipag-usap ako sa kanya. Naglakad ang binatang hari papunta sa kinakatayuan ng ama. Nag-usap ang mga ito sa lengguwaheng hindi maintindihan ni Samuel. Inikot naman ng binata ang tingin sa paligid. Napansin nito na ang palasyo ay bahagi ng kagubatan. Napagtanto ni Samuel kung bakit gano'n na lang ang pag-iingat ng mga engkanto sa kalikasan. Bahagi ito ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa, tinawag ni Nayal ang binata. Dali-dali itong lumapit at nagbigay pugay sa matandang hari. Isa pong karangalan ang tumayo sa inyong harapan. Ako po si... Tumayo ka. Itaas ang iyong noo. Hindi dapat nagbibigay pugay ang apo ni Ador sa isang kagaya ko. Kilala ko ang iyong lolo, maging ang iyong ama. Nagpapasalamat ako dahil meron kagaya nila na ipinagpatuloy ang saling lahi ng mga mahuhusay at tapat na manggagamot. Naku, wala po yun. Gusto ko rin po yung ginagawa ko eh. At isa pa, wala namang ibang magpapatuloy ng gawain nila. Bueno, mabuti at pinaunlakan mo ang pagsamo ng aking panganay na anak. Aminin ko sa iyo, wala kaming kakayahan na makipag-usap sa mga aswang dahil natatakot sila sa amin. Ako na po ang bahala sa kanila. Siguro naman, makikinig sila sa akin. Kung gayon, hindi na po kami magtatagal, ama. Kailangan naming puntahan ang ating panauhin. Sige, palitaan niyo ko sa mga mangyayari. Kung kakailanganin niyo ng tulong, magsabi lang kayo sa mga kawal. Kagad lumabas ng silid ang dalawa. Nagtungo sa kinaroroonan ng mga bisita nilang aswang. Pagbukas pa lang ng pintuan, sinalubong na ng kalmot ang isa sa mga kawal. Mabuti na lang, nahila ito ni Samuel kaya hindi natamaan. Mag-iingat ka. Nakakamatay yung kalmot na mga gabo ng aswang. Bakit, kaibigan? May taglay na lason? Hindi. Dahil sa lakas ng mga bisig ng mga yan, walang kahirap-hirap nilang mapaghihiwalay ang parte ng katawan mo kahit sa isang kalmot lang. Ganun ba? Mabuti na lang at nabalaan mo kami. Mga kawal, lumayo kayo. Utos ni Nayal sa mga sundalo. Marahang naglakad si Samuel papunta sa mga aswang. Nakasiksik sa sulok, magkayakap. Inunat nito ang dalawang kamay bilang pagpapakita na wala siyang hawak na anumang sandata. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Naparito ko para makipag-usap. Sandali lang may kukunin lang ako. Wika ng binata habang dinudukot ang mga kakanin. Inabot niya ito ng marahan sa batang aswang. Unti-unti namang huminahon ang nilalang hanggang sa magbalik ito sa anyong tao. Nanlaki ang mga mata ni Nayal dahil batang babae pala ang isa sa kanilang binihag na aswang. Ngunit ang mas nakakatanda naman na natili sa anyo na malaking aso.
Marahang lumapit ang paslit kay Samuel. Biglang hinablot ang inaabot na pagkain. Sandali lang. Amin na, tatanggalin ko yung balot para makain mo ng maayos. Napahanga ni Samuel si Haring Nayal dahil nagawa nitong paamuhin ang isa sa mga aswang. Maya-maya ay nagpalit na rin ng anyo ang nakakatanda. Lumapit sa binata. Wala kaming hangad na masama. Nais lang naming mabuhay ng tahimik. Pero tinutugis nila kami at pinapatay. Kaya napilitan kami magtago sa lugar na ito. Nagulat si Nayal nang magsalita ang babaeng aswang. Dali-daling tinanggal ng binata ang suot na kapa. Ibinalot sa katawan ng babae. Nasabi ko na ang pangalan ko noon. Ngunit magpapakilala uli ako. Ako si Haring Nayal, hari ng mga dalakit nun. Gaya ng sinabi ko sa inyo, wala kaming intensyon na saktan ng sino man sa inyo. Nais ko lang malaman kung ano ang totoong nangyari at bakit kayo nandito. Tanong ng hari. Naupo ang babae at nagpakilala. Ang pangalan ko ay Ayla. At itong batang ito, si Martina. Tumakas kami mula sa aming baryo dahil pinasok ng mga manunugis ang aming tahanan. Pinagpapapatay nila lahat ng mga kalalakihan na may kakayahang makipaglaban. Kahit ang mga kabataang lalaki, hindi nila pinalagpas eh. Maswerteng namataan sila ng aking nakakatandang kapatid, si Romar. Kaya nagawa naming makatakas. Pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Nasa mundo siya ng mga tao at kasalukuyang nagtatago. Hindi namin siya matunton dahil napakatuso ng kapatid mo. Kung wala kayong intensyon na patayin kami, bakit nyo kami kinulong? Para sa kaligtasan nyo, mapanganib ang labas ng silid na ito. Lahat ng mga naninirahan sa palasyo gusto kang kainin sa oras na makita nila kayo. Kaya kong palabasin ang aking kapatid, pero kailangan yung ipangako na wala kayong gagawing masama sa kanya. Ipinapangako ko sa ngalan ng aking amang hari. Binuksan ng hari ang kulungan. Hinayaang lumabas ang dalagang aswang. Nagbagong anyo ito. Tumakbo ng mabilis palabas ng palasyo, sabay alulong ng napakalakas. Ilang sandali pa, naramdaman ni Samuel ang presensya ng isang malakas na nilalang. Mas malakas ito kaysa sa kaibigan niyang kapre. Alam ng binata, hindi pang karaniwang nilalang ang kanilang kakarapin. Maya-maya ay lumabas ang malaking itim na aso na may batang lalaking nakasakay sa likod nito. Nilapitan ni Ayla ang malaking aso at hinawakan sa noo. Dahan-dahan nagbago ng anyo. Naging matipunong lalaki. Puno ng tato ang braso at mukha nito. Mahaba ang mga buhok. Masakit ang tingin kay Margal. Sila nga pala ang mga kapatid ko. Si Romar at Buboy. Huminahon kayo. Hindi nila kami sinaktan. Walang nangyaring masama sa amin. Nais lang nilang malaman ang katotohanan. Wika ng dalaga. Tumayo ang lalaking aswang. Naglakad papalapit kay Haring Nayal. Pasensya na kayo kung nagsanhi kami ng kaguluhan. Wala kaming masamang intensyon sa pagpasok sa inyong palasyo. Kailangan ko lang siguraduhin ang kaligtasan ng aking mga kapatid dahil tinutugis pa rin ako ng mga kalaban namin. Nauunawaan ko. Narinig ko ang buong kwento mula sa kapatid mong babae. Manatili kayo hanggat kailangan, pero nais kong malaman kung ano ang dahilan kung bakit kayo tinutugis ng mga tao. Napatingin si Romar kay Samuel, na noon ay nakikipaglaro sa nakababatang kapatid na si Buboy. Buboy, itigil mo yan. Pasensya na sa kakulitan ng kapatid ko. Walang kaso. Mahilig ako sa mga bata eh. At isa pa, hindi naman makulit yung kapatid mo. Ang bait nga eh.
Buboy ang pangalan mo, di ba? O ito, kumain ka muna. Salamat po, Manong. Samuel, tawagin mo akong Manong Samuel. Ikinagagala kitang makilala, Buboy. Si Buboy ang pinakahuli sa aming angkan. Wala siyang kakayahan na magbagong anyo, pero taglay niya ang isang gabunan na nasa wastong gulang. Meron din siyang kakaibang kakayahan na maglaho. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakita ng mga kawal na dalakit nun nung mga panahon na tinutugis nila kami sa mundo ng mga tao. Kung hindi naman pala masama ang layunin niyo, bakit niyo kailangan magtago? Tanong ni Margal. Inakala naming mga manunugis kayo, kaya nagtago kami. Pasensya na kung naging abala pa ang mga kapatid ko dito. Walang anuman. Kagaya ng sinabi ng aming hari, manatili kayo hanggat kailangan. Sandali nga lang, mga manunugis yung humahabol sa inyo. Tapos malakas na gabunan ka. Bakit kailangan mong tumakas? Bakit hindi ka lumaban? Hindi maaari. Kung sakaling sinagupa ko sila, malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga kapatid ko. Inuna ko ang kanilang kapakanan. Kung tutusin, kaya ko namang lumaban. Pero yon ang hinihintay ng mga manunugis. Sa oras na maging abala ko sa pakikipagsagupan, kukunin nila si Buboy. Ano bang meron kay Buboy? Bakit naman nila hangarin ang isang batang aswang? Si Buboy ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na magpagaling ng sariling sugat. Maging ang mga nilalang na malapit sa kanya, napapagaling niya. Biglang kinalmot ni Ayla ang braso ni Samuel. Nagulat ang binata. Ngunit nang lapitan siya ni Buboy, biglang natigil ang pagdurugo. Unti-unting naghilom ang sugat. Pambihira! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kakayahan. Ni hindi mo pa nga ako hinahawakan, oh. Ang sabi ni tatay, dugo daw ng aming bathala ang nananalaytay sa katawan ko. Totoo ang sinabi ni Buboy. Ipinanganak siyang taglayang kapangyarihan ng kinikilala naming mga bathala. Bukod tanging aswang na hindi nagpapalit ng anyo, pero kasing lakas siya ng isang purong gabunan. Nakikinig lang si Nayal sa pinag-uusapan ng mga ito. Habang pinagmamasdan ng bata, napansin na kakaiba ang mga mata. Ang mga mata mo, Buboy, nakakakita ka sa dilim. Opo, nababasa ko rin ang isipan ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagtitig sa kanilang mga mata. Yon ang dahilan kung bakit sinalakay kami ng mga manunugis. Gusto nilang makuha ang bertud ng kapatid ko. Bertud? Ang kapangyarihan ni Buboy dahil sa bertud? Tama ka. Likas sa bertud na nakatanim sa kanyang puso. Siya lang ang may kakayahan na palabasin ito. At kung sapilitang kukunin, matutunaw at sasama sa kanyang dugo. Pambihira talaga kayo mga aswang, oh. Hindi ko akalain, ha. May mga kagaya ninyo. Hindi pumapatay, hindi kumakain ng tao. Kung kailangan, papatay kami. Ngunit hindi namin kinakain. Ginagawa lang namin ito para ipagtanggol ang aming sarili. Nauunawaan ko, kaibigan. Nayal, anong maaari nating gawin para matulungan sila? Hindi magtatagal. Matutunton na mamanunugis ang mga ito. At siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan sa iyong kaharian kapag nangyari yung bagay na yon. Siyang tunay, Samuel. Kaya hayaan mo kong sumangguni sa aking ama upang malaman ng kanyang panig. Kahit ako ang hari, iginagalang pa rin ng konseho ang kanyang pasya. Kailangang pag-usapan ito ng aming nakakatanda bago magbigay ng hatol. Kaya dumito muna kayo para sa inyong kaligtasan. Pansamantala ay pag-uutos ko sa mga kawal na bantayan ang inyong tutuluyan. Narinig mo yung sinabi ni Haring Nayal, Buboy? Tutulungan namin kayo. Huwag kang matakot.
Salamat po, Haring Nayal. Sa'yo din po, Manong Samuel. Ang bait po ninyo. Matapos ang pag-uusap, kagad pinuntahan ni Nayal ang ama upang kausapin tungkol sa problema. Ipapatawag ko ang konseho para sa isang pagpupulong. Pero bilang bagong hari, dapat naroon ka. Nauunawaan ko, ama. Dadalo ako sa pagpupulong. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga kasapi ng konseho. Binubuo ito hindi lang ng mga dalakitnon, kundi maging ng iilang engkanto na kaalyado ng kanilang angkan. Kinausap ng matandang hari ang mga kasapi ng konseho. Inilatag ang problema. Ilan sa mga ito ang hindi sang-ayon na kanlungin ng mga dalakitnon ang magkakapatid dahil maaaring magsanhi ng malaking kaguluhan kung sakaling sumalakay ang mga manunugis. Ngunit karamihan sa mga kasapi, bumotong hayaan ng mga aswang na manatili para sa kanilang kaligtasan. Ang pangunahing dahilan ng mga ito, mas malaking gulo ang lalantad sa oras na mapasakamay ng mga manunugis ang batang aswang na si Buboy. Ang kapangyarihang taglay ng batang aswang, hindi maaaring mapasakamay ng mga taong iyon. Maaari nila itong gamitin upang maglabas-masok sa dimensyong ito at sirain kung anuman ang ating nasimulan. Kaya kaming mga dalakitno na isang ayon, manatili ang mga aswang, poprotektahan ng batang gabunan laban sa mga tao at nilalang na nais manakit sa kanila. Matapos magsalita, nagbulungan ang mga kasapi. Tumayo at lumabas ng silid ang mga hindi sang-ayon. Naiwan naman ang mga sang-ayon sa pasya. Sa mga naiwan dito, tama ang iyong pasya. Hindi lang pansarili ang gustong mangyari ng aking ama. Ito ay pangkalahatan para sa kinabukasan ng mga susunod sa atin. Nagsipagtayuan ang mga naiwang kasapi. Nagbigay pugay kay Nayal. Matapos ay lumabas na rin ang mga ito, maliban sa hari ng mga tikbalang. Sugal ang gagawin naming pagsuporta sa iyong adhikain. Ngunit malaki ang tiwala ko. Alam ng anak mo ang kanyang ginagawa. Makakaasa ka, Haring Tikbalang. Pipigilan namin ang kaguluhan bago pa man ito lumantad. Ipinapangako ko, hindi naaabot sa punto na magkakaroon ng malaking digmaan sa mundong ito dahil parehong dimensyon ang maaapektuhan. Kung ganon, aasahan ko ang pangako mula sa hari ng dalakitnon. Tugon ng Haring Tikbalang. Matapos umalis na ang mga ito. Muli namang kinausap ni Haring Nayal si Samuel tungkol sa naging pasya ng konseho. Mabuti naman pumayag yung konseho. Wala silang magagawa. Sa oras na magpasya ang aking ama, sumusunod na lang ang mga matatapat naming kaalyado dahil alam nila na ang bawat pasya ni ama ay para sa ikabubuti ng pangkalahatan. Matutuwa si Romar niyan. Bueno, ikaw na magbalita sa kanila. Kailangan kong bumalik sa kabilang dimensyon eh. Hindi ako pwedeng abutin ng paglubog ng araw dito. Nauunawaan ko, kaibigan. Babalitaan na lang kita kung ano ang mangyayari. Magpapadala ako ng mga mensahero para ipaalam sa'yo kung sakaling may mga magbabago. Asahan ko yan. Margal, ikaw nang bahala sa kanila. Alam mo na ang gagawin. Makakaasa ka. Salamat sa tulong, Samuel. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na si Samuel sa paglalakbay. Ginamit nito ang bukas sa lantawan, pabalik sa mundo ng mga tao. Lumabas ang binata sa batis. Nagulat ang mga kaibigang engkanto. Nagsipagtakbuhan.
Ano bang ginagawa mo, Samuel? Bakit bigla ka nalang lumalabas? Teka, may naaamoy akong aswang. Wika ng kapre. Kinuha ni Samuel ang abo ng tabako mula kay Magul. Isinaboy sa paligid. Ako po to, Manong Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Samuel nang makita ang batang aswang. Akmang kukuyugin sana ito ng mga engkanto, ngunit dali-daling hinarangan ni Samuel ang mga ito. Teka mga kaibigan, kilala ko ang batang yan, pakiusap. Huwag niyo siyang sasaktan. Buboy, anong ginagawa mo dito? Sinundan kita eh. Nababagot ako dun. Walang buhay kalaro si Ate Ayla. At yung kasama niyang batang babae, palagi nakamukmuk sa sulok eh. Hindi mo pala kilala yung batang yun? Akala ko kapatid mo rin eh. Hindi no. Tatlo lang kami ni Manong Umar at Ate Ayla ang magkakapatid. Napulot namin yung batang babaeng yun habang tumatakas kami. Ganun ba? O sige, sumama ka sa akin. Ibabalik kita sa mga kapatid mo. Wag naman muna Manong, dito muna ako sa'yo. Kahit mga ilang araw lang. Hindi maaari. Delikado dito. Mas ligtas ka sa palasyo ng mga dalakit nun. Sige na, dito na muna ako sa inyo. Hindi naman ako gagala kung saan-saan eh. Doon lang ako sa bahay niyo. Sa isip ni Samuel, hindi naranasan ni Buboy ang maging bata dahil sa kanyang kalagayan. Nakita nito ang sarili sa paslit. Kaya naman sinama niya ito sa tahanan. O sige, basta ilang araw lang ha. Pero kailangan nating ipaalam kay Romar na sumama ka sa akin. Mag-aalala yung mga kapatid mo. Ako nang bahalang magsabi sa mga dalakit nun. Sige na, ialis mo ang aswang na yan. O naalis na kami. Suplado mo kahit kailan. Tuwang-tuwa si Buboy nang pumayag ang binata na isama ito sa kanilang tahanan. Pagdating sa bahay, nagulat si Mang Zacarias dahil nalaman niyang aswang ang kasama ng binata. Nababaliw ka na ba, Samuel? Nagsama ka ng batang aswag. Hindi lang basta batang aswag. Isang purong gabunan. Akala ko ba mapanganib sila? Ako nang bahala dun, tay. At isa pa, hindi naman yan makakalabas sa bakuran eh. Wika ni Samuel habang pinagmamasdang naglalaro ang paslit. Nakikita kita sa kanya. Pareho kayo eh. Hindi nagkaroon ng kalayaan nung kabataan nyo. Naawa ko sa kanya sa totoo lang, Samuel. Pero natatakot din dahil baka may madamay kung sakaling matuntun sila ng mga naghahanap sa kanya. Tay, mas ligtas si Buboy sa lugar natin. Isa pa, hindi naman basta-bastang makakapasok ang ibang tao dito. Lalo pat may mga tangan din, hindi ba? Sa lakas ng depensang nakabalot sa bakuran, kusang mababasag ang lahat ng tangan nila, kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero ang nakakapagtaka, paanong nakapasok ang nakakatanda niyang kapatid sa bakuran nang hindi mo nararamdaman? Ang totoo niyan, naramdaman ko ang pagpasok ng aswang na yun dito. Nakita ko rin kung saan siya nagtago. Pero naramdaman ko, hindi naman siya magdudulot ng panganib, kaya pinabayaan ko. Lalo pa nang makita kong isang lalaki may dalang espada. Si Margal, kawal lang dalakit no ng isang yun eh. Pero wala kang dapat ipag-alala, ayos na ang lahat. Ligtas na ang mga kapatid ni Buboy sa palasyo ng mga dalakit nun. Mabuti naman kung ganon. O siya, magpapahinga na muna ako. Ikaw na magbantay sa batang yan. Sige po tay, ako na ang titingin sa kanya. Habang naglalaro sa bakuran si Buboy, nakita nito ang kakaibang saya sa mata ng paslit. Napangiti na lang si Samuel dahil kahit papano,
Naging daan siya upang magbigay ng saya sa isang paslit na inalipin ng kanyang kapalaran. Ilang araw ang lumipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Nasanay na lang din si Mang Zacarias na merong paslit na panayang takbo sa kanilang bakuran. Isang araw, may mga kalalakihang napadaan sa kanilang tahanan. Nakita si Buboy. Natanaw din ni Mang Zacarias ang mga ito. Saktong wala si Samuel. Inaasikaso ang kanilang bukid. Sinubukang pumasok ng isa sa mga kalalakihan. Kaso nga lang kagad siyang lumabas. Naramdaman ang lakas ng depensa sa paligid. Buboy, pumasok ka sa bahay ngayon din. Tumayo si Buboy sa harapan ng matanda. Tinignan ang mga kalalakihan. Sila po yung mga taong tumutugi sa amin. Kayo po yung pumasok, Lolo Zacarias. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo, Buboy. Kung may mapapahamak man dito, hindi po ako yun, kundi yung mga taong yan. Huwag kang lalabas ng bakuran. Hindi sila makakapasok kung hindi ko papahintulutan. Subukan yung pumasok. Tignan natin kung may matira sa inyo. Aba, matapang tong batang to. Akala mo naman, Buboy! Biglang sinugod ni Buboy ang mga kalalakihan. Saktong dumating na si Samuel. Dali-daling sinalo si Buboy para pigilan. Oo, sandali! Sinong nagsabi sa'yo makikipag-away ka dito? Sila po yung mga taong tumutugi sa amin. Pinatay nila si nanay at tatay. Hayaan niyo po ako makaganti sa kanila. Wika ng paslit. Pilit itong pinapakalma ni Samuel. Kinausap ang mga kalalakihan. Anong ginagawa niyo dito? Ibigay mo sa amin ang bata. Kung ayaw mong madamay, huwag ka nang makialaba. Nasa harap kayo ng bakuran ko. Paano hindi ako makikialam? Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Ibigay mo sa amin ang bata. Bakit hindi mo subukang kunin? Kung kaya mo. Muling pumasok ang isa sa mga kalalakihan. Kaso nga lang bigla siyang bumagsak. Hindi kinaya ang lakas ng depensa na inilagay ni Mang Zacarias. Napilitang umatras sa mga ito. Hindi nila magawang pasukin ang poder ng matandang albularyo. Nagsasayang lang kayo ng lakas. Kung sa tingin nyo, may kakayahan kayong pumasok sa poder ko, nagkakamali kayo. Wala pang taong may sapat na kakayahan na basagin ang depensang ito. Binalaan ko na kayo, pero hindi kayo nakinig. Sa pagbabalik namin, sisiguraduhin ko, hindi ka na makakangiti, tanda. Antayin ko kayo. Anumang oras bilisan nyo. Nagkamali kayo ng binangga. Dali-daling tumakbo ang mga kalalakihan. Hinayaan na ito ni Samuel. Hayaan niyo na po sila, tay. Ang importante, ligtas kayong dalawa ni Buboy. Kailangan malaman ni Naya lang nangyari dito. Nagpaalam ang binata na tatawid sa kabilang dimensyon upang kausapin ang hari ng mga dalakit nun. Pagkarating, nakasalubong nito si Romar. Samuel, kumusta ang kapatid ko? Maayos ang kalagayan niya, pero nagpakita ng mga taong tumutugi sa inyo. Hindi nila magawang pasukin ang depensa ni tatay, kaya ligtas si Buboy. Pero kailangan nating magmadali. Nagbanta ang mga taong yun na babalik sila. Ang taong tinutukoy mo ba? May malaking peklat sa muka. Oo, nakilala siya ni Buboy eh. Kagad natukoy na kapatid mo. Sila ang mga taong tumutugi sa inyo. Kung ganun, kailangan natin bumalik sa inyong mundo. Sandali lang at kakausapin ko si Ayla. Sige kaibigan, pupuntahan ko lang si Nayal. Dali-daling tumakbo si Samuel. Nakita si Nayal na nakikipag-usap sa ilang kawal. O Samuel, nagawi ka. Anong problema?
Malaki kaibigan. Natunton ng mga manunugi si Buboy. Babalik na kami sa tahanan para salubungin sila. Sasama ko. Gusto kong maging bahagi ng labang ito. Margal, sabihin mo kay ama na pupunta ako sa mundo ng mga tao. Alam niya ang dahilan, kaya hindi mo na kailangang sabihin sa kanya kung bakit. Maliwanag ka, mahalan. Pero antayin niyo ko. Nais kong sumama. Maiwan ka sa palasyo para bantayan ang aking ama. Naiwan din dito ang kapatid ni Romar. Ikaw na ang bahala. Maliwanag, kamahalan. Matapos magpaalam, kagad nang umalis si Nayal, kasama si Samuel at Romar. Mabilis silang nakarating dahil may kakayahan si Nahal na magbukas ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Tamang-tama lang ang dating nyo. Mukhang nandito na sila. Teka, sino yung kasama mo? Yan po ang nakakatandang kapatid ni Buboy. Nakita mo siya sa anyong aswang pero hindi sa anyong tao. Ikinagagala ko po kayo makilala. Salamat sa pagprotekta niyo sa akin. Walang anuman. Ginawa ko lang ang tama. Samuel, anong plano sa mga kalaban? Sige tay, ibaba ang depensa. Hayaan silang lumapit. Pasensya na. Pero hindi na ako makakapagantay. Nagulat si Samuel nang sumugod si Romar. Hawak-hawak ng matanda si Buboy, kaya hindi ito makalis. Dito ka lang. Hayaan mo mga nakakatandang humarap sa kanila. Ayoko pong manood lang pakiusap. Hayaan niyo po ako lumaban. Makinig ka sa akin, Buboy. Hindi pa ito ang panahon. Huwag dumihan ang kamay mo ng dugo ng mga taong halang ang kaluluwa. Huwag mong hayaan na mabahira ng paghihiganti ang iyong puso. Habang buhay mo yung dadalin at hindi ka magkakaroon ng payapang buhay. Pero sila po yung pumatay sa mga magulang ko eh. Alam ko, kaya hayaan mong si Romara magbigay ng kanilang kaparusahan. Hindi para sa iyo ang labang ito. Darating ang tamang oras na ikaw naman ang magtatanggol sa mga taong nasa paligid mo. Pagpapaliwanag ni Samuel habang hinihimas ang ulo ng paslit. Matapos ay tumayo na ito. Hinarap ang mga kalaban kasama si Nayal at Romar. Hindi inasahan ng mga manunugis na makakarap nila ang isang maharlikang engkanto at gabo ng aswang. Idagdag mo pa ang kakayahan ni Samuel na makipag-ugnayan sa ibang engkanto. Bagaman malalakas na antingero ang kalaban, walang nagawa ang mga ito dahil sa pinagsamang lakas ng tatlo. Hinanap ni Romar si Herman nang matagpuan. Walang pagdadalawang isip na sinakmal sa leeg. Matapos ay hinagi sa harapan ni Buboy. Nasa harapan mo ang pumatay sa ating ama at ina. Pagkakataon mong magiganti, Buboy. Pinagmasdan ni Buboy si Herman. Inapakan sa dibdib. Alam ko, Manong. Gusto kong itanong bakit nyo hinangad ang kapangyarihang nasa akin? Gayong hindi nyo naman mapapakinabangan sa oras na nasa kamay ng normal na tao ang bertud. Kusa itong matutunaw. Maliban na lang ko ipagkakalob ko ng kusa. Pero alam mong hindi ko gagawin yun kahit papatayin nyo ko. Kung hindi lang nakialamang mga engkanto, sana napasa kamay ko na ang bertud na yan. Kaso hindi. Nabigo ako dahil sa mga nakialaba. Kailangan naming manghimasok dahil kung sakaling mapasa kamay niyo ang bertud, magkakaroon ng malaking kaguluhan at maaapektuhan ng kabilang mundo. Sana lang, hindi ka pamarisan ng ibang tao. Magsilbi kang ehemplo sa kanila. Ang paghahangad ng kapangyarihan, nagdudulot ng kapamakan. Ano pang inaantay mo, Buboy? Tapusin mo na ang taong yan. Tumingin ang paslit kay Samuel at ngumiti. Hindi, Manong.
Hindi ako dapat pumatay sa kanya. Gaya ng sinabi ni Manong Samuel, huwag kong bahira ng dugo ng isang taong halangang kaluluwa ang aking kamay. Kaya ipapaubaya ko na sa inyo ang pagpataw ng parusa. Sa pagkakataong iyon, inalis ni Buboy ang kanyang paa sa dibdib ni Herman. Nilapitan nito ni Romar at sinakmal. Tumalikod na lang si Buboy dahil ayaw niyang makita ang karasang iyon. Tapos na, Buboy. Maaari ka nang humarap. Naipagiganti ko na si nanay at tatay. Malaya na tayo. Wika ni Romar. Humarap ang paslit. Laking gulat ni Samuel nang bigla itong umatungan ng iyak. Sige lang, umiyak ka lang, Buboy. Normal yan sa isang bata. Minsan kailangan din nating maging mahina para makita ang totoo nating lakas. Matapos ang kaganapan, nagpa siya ang magkakapatid na gabunan. Manatili sa kandili ni Mang Zacarias. Naging katuwang ito ng matanda sa kanilang mga gawain, lalo na sa panggagamot. Walang nakakalam sa bayan kung sino ang mga ito. Para kay Samuel, sila ay mga kaibigan na ipinagkaloob ng amang may likha. Sila ang mga aswang na minsang naligaw sa palasyo ng mga engkanto.